Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang konsepto ng karapatang panlipunan at pangkabuhayan. Pangalawa, natutukoy ang mga tungkulin ng karapatang panlipunan at pangkabuhayan. At pangatlo, na isa sa balikat ang mga tungkulin kumikilala at nagsusulong sa karapatan, tungkulin at pagkakakilanlang Pilipino. Pagtapatin ang mga pahayag sa Hanay B sa mga pahayag na hinihingi sa Hanay A. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga bata, magkakaroon tayo ng isang maikling laro. Basahin at isaayos ang mga jumbled letters sa ibaba upang mabuo ang mga salita na naglalarawan sa araling ito. Gawing gabay ang mga pangungusap sa ibaba nito. Handa na ba kayo? Ito ay tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman sa lipunan o mga katangian ng lipunan na nagbibigay pansin sa interes ng publiko. Ano ito? Ang tamang sagot ay panlipunan. Ito ay tumutukoy sa pinagkakakitaan o trabaho. Magaling, ang tamang sagot ay pangkabuhayan. Ito ay tumutukoy sa pagpapahayag o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. Komunikasyon ang tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa isang sistema na may relihiyosong mga saloobin, paniniwala at gawain. Magaling, ang tamang sagot ay relihiyon. Para sa ating huling katanungan, ano ang tawag sa proseso na nagpapadali sa pagkatuto o pagtatamo ng kaalaman, kasanayan, prinsipyo, moralidad, paniniwala, at gawi? Edukasyon ang tamang sagot. Nakuha mo ba ang tamang sagot mga bata? Kung gayon binabati kita. Ilagay sa comment section ang inyong score. Ang mga karapatang panlipunan ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapakanang panlipunan ng mga mamamayan. Kabilang sa mga karapatang panlipunan ay ang karapatang pumili ng relihiyon, karapatang maglakbay, at karapatan sa lihim na komunikasyon. Samantalang ang karapatang pangkabuhayan ay tumutulong sa pangangalaga sa kapakanan ng kabuhayan o ekonomiya ng bawat mamamayan. Ang mga sumusunod na karapatan ay kabilang sa karapatang pangkabuhayan. Financial literacy. Ito ay ang kaalaman at husay ng isang tao pagdating sa buhay pinansyal o tamang paghawak ng pera.
Kasama rito ang pag-unawa at aplikasyon sa buhay ng tamang pag-iipon, paggastos, pagbabudget, at pag-i-invest para lumago ang pera at kayamanan. Narito ang concept map tungkol sa financial literacy kung saan ipinapakita nito ang 4 na mahahalagang haligi kung bakit kailangan nating matutong humawak ng pera ng tama. Unang gawain. Ikalawang gawain. Mga kaakibat na tungkulin. Ang bawat karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayan ay may kaugnay na tungkulin na dapat gampanan. Ilan sa mga tungkulin ng isang mamamayan ay ang pagmamahal sa bayan, pagtatanggol sa bansa, pagsunod sa mga batas, paggalang sa watawat at mga namumuno, pakikipagtulungan sa pamahalaan at paggalang ng karapatan ng iba. Ang bawat mamamayan ay may karapatang pinangangalagaan ng ating mga batas. Mahalaga mo ring maunawaan na may hangganan ang mga karapatang ito at may mga tungkulin din tayong dapat tuparin para sa sarili, kapwa at sa bansa. Dapat na maging responsable ang lahat ng mga mamamayan upang mapabuti at mapanatiling matiwasay ang pamayanan. Makatutulong din ang pagiging mapanagutan ng mga mamamayan sa pag-unlad ng ating bansa. Tungkulin sa bayan o bansa. Una, tungkulin ng bawat isa na maging tapat sa bayan at pangalagaan ang kapakanan nito. Pangalawa, tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino na ipagtanggol ang bansa. Ano naman ang tungkulin natin sa pamahalaan? Tungkulin ng mamamayan na makipagtulungan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang makamit ang pag-unlad. Tungkulin sa iba o kapwa. Una, tungkulin nating igalang ang karapatan ng iba. Pangalawa, tungkulin nating hindi gumawa ng mga bagay na makasisira sa kapayapaan at kaligayahan ng ating kapwa. Tungkulin sa sarili, tungkulin nating alagaan ang ating sarili. Tungkulin din natin na paunlarin ang ating buhay at pag-aaral. Ano ang tungkulin natin sa Diyos? Tungkulin ng bawat isa na magpakita ng pagmamahal at pananampalataya sa Poong May Kapal. At tungkuling sumunod sa mga alituntunin ng inan-ibang relihiyon. Ikatlong gawain. Ika-4 na gawain.
Tignan ang nasa larawan, ito ang buod ng ating aralin para sa araw na ito. Bilang isang mag-aaral, paano mo naisasabalikat ang mga tungkuling kumikilala sa karapatang panlipunan at karapatang pangkabuhayan? Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.